Ready na po ba ang lahat? Tayo po'y tumayo at magkamustahan. Dahil magpupuri sa Panginoon. Tayo po'y patuloy magpuri sa Panginoon at itaas ang ating mga kamay.
we worship you today. And Lord, we worship you, we praise you, hallelujah, Lord. Let's give our heart to the Lord. And Holy Spirit, please be with us today. Yes, Lord, you are our Lord Jesus. Let's give your heart to the Lord. Alone, with the darkness of night.
yung mga pagkakamali sa ating Panginoong Hesus. Ama naming makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Bagaman iilan po kami, Panginoon, pinili mo kami upang magpuri sa iyo sa oras na ito, Lord God. Na ito, dinadalangin ko ang ating mga kapatid na wala pa, O Lord God, na ngayon po ay naglalakad pa papunta rito, O Lord God. Bigyan niyo po sila ng kaligayahan, Panginoon, sa pagsamba sa inyo dito sa Payapa ng Bangit, O Lord God. Maraming salamat po at ang gagamitin niyo po sa oras na ito, patuloy ko pong dinadalangin, O Lord God. Kayo po ang manguna, anoint her lips, anoint her heart, Panginoon. Pakalinisin niyo po siya, O Lord God, nang sa ganon, kayo po ang aming marinig, hindi po ang kanyang katauhan. Itago niyo po siya sa inyong likuran, O Lord God. Lahat po ng tumatayo, Panginoon, wag po nilang tayuan ang kanilang mga sarili, Panginoon. Bagkos kayo po ang tumayo para sa amin, O Lord God. Dahil wala po kaming magagawa, O Lord God, kung hindi po kayo ang makikita namin. Hindi po kami mababago, hindi po kami mananatiling magiging tapat sa inyo katulad ng inyong katapatan sa amin. Kaya po, Panginoon, tabihan niyo ang bawat isa, ang bawat salita po. Baguhin po kami nito, O Lord God. At huwag niyo pong hayaang lumabas kami sa bahay pa ng bangito na wala kaming tinanggap na pagpapala mula sa inyo. Sa iyo po lahat ang papuri, Panginoon, ang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pinig po ba? Pinig po ba? Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, isang mapagpalang umaga po muli sa atin. So, bago po tayo dumako sa ating pag-uusapan ngayong umaga, meron po ba munang gustong magbalik ng papuri sa ating Panginoon? Meron po bang gustong mag-testify? Ate, assist kami. Okay, meron po mag-testify about the goodness of God. Lagi na lang ako joke. So, ano po, i-testify ko po yung kabutihan. Lagi sa akin ng Panginoon, gusto ko lang po i-share yung mga nangyari sa akin about last year. So, like, nag-start po ako dito tumayo, like December. So, start po ng pagtayo ko dito sa buong taon na yun, grabe po yung blessings na pinagpapasalamat ko po, binalikan ko lang to, i-highlight ko na lang po lahat ng mga na-receive kong blessings simula ng na binigay ko yung buhay ko kay Lord sa pagtayo ko dito at pag-commit ko ng buhay ko at sinusurrender ko yung buhay ko sa Kanya. So, last year, ang dami ko pong na-receive na blessings kay Lord na gusto ko lang ulitin, i-highlight ko na lang po yun. Like yung December po, nag-decide akong ibigay na talaga yung buhay ko kay Lord sa dami ko pong na-experience na problema like the last years, like namatayan po ako ng magulang, kasi po yung tatay ko, then sabi ko, Lord, I give my life to you na lang. Ikaw na, bahala sa buhay ko. Basta tatayo ko sa'yo para sa'yo at hindi ako titingin sa iba na kung ano man ng mga nangyari or judgment tayo ng mga tao, may kanya-kanya po tayong problema sa buhay. So, ginawa ko po, nag-commit ako kay Lord, ibibigay ko lahat, Lord, para sa'yo. Ikaw lang yung titignan ko dito, tumatayo ako. At yung puso ko, kilala mo ako. Then, January, lahat po ng mga prayers ko nangyari na tupad. Nagkapabel po ako, nasabi nila imposible, 7 years ka pa lang, hindi ka magkakapabel. So, pag po tayo nagtiwala sa Panginoon, doon po talaga yung faith natin sa Kanya na kahit po anong mangyari, wala pong imposible kay Lord. So, lahat ng miracle, bibigay niya po sa atin, lalo na binibigay mo yung sarili mo, nagpapagamit ka sa Panginoon, yung 1 oras mo, 2 oras mo sa simbahan, sa loob ng 1 linggo, ba't di natin ibigay kay Lord? So, yun po, January, nagkapapel ako, then nakauwi po ako na maayos din po, nabigyan ako ng chance na makauwi, nabigyan po ako ng employer na pinag-aral ako as a massage therapist, then nabigyan po ako ng bahay na malapit din sa church. So, lahat po yun na nakuha ko last year, so pinagpapasalamat ko po yung kay Lord. Kaya, doon pa lang po na gusto kong, hindi ko po pinagyayabang yung sarili ko dito. Ang pinagyayabang ko po yung kabutihan sa akin ni Lord na bakit pa po tayo magpapatumpik-tumpik na yung konting oras na lang po tuwing Sunday, bigay natin kay Lord. And yung mga salita niya, lagi po natin baunin para hindi po tayo tatakot, like fear. Dati po lagi ako nag-worry. So start po na tumatayo ako dito kay Lord. Talaga ngayon po wala na yung worries ko. Lahat Lord sa'yo na magkakapapil ako. 7 years nagkapapil po talaga ako pagtayo ko dito. Hindi po sa pagyayabang. Nakauwi po ako. Kahit wala po akong pera, hindi ako nangamba. Pero lahat po yun talagang si Lord ang gumawa ng way. Binigyan niya ako ng employer na sobrang bait. Then 1 month CDI na po ako. Then sa dami pong
French na ini-interview nila, pero ako po yung na-hired, pinag-aral ako na ako lang po yung pinag-aral doon. So doon pa lang po talaga super blessed ako. Then sobrang bait po talaga ng amo ko at talagang pinagpapasalamat ko yun sa Lord. Then yung kapatid ko po nakatapos ng doctorate last year din po. So doon pa lang po. Tapos yung tatay ko po sobrang magaling na rin siya kahit po 2 beses na stroke. So talagang dito po kay Lord walang impossible. So ngayon po ayoko pong palimpasin yung mga ibang blessings pa. So gusto ko pong mas malapit pa ako kay Lord ngayon. Na sabi nga ni Pastora Regina, pag malapit ka kay Lord, lahat ng blessings, hindi nasa iyo. Kumbaga parang sobra-sobra po talaga. So lagi lang po tayo maging malapit kay Lord at ibigay po natin yung best natin at yung mga sarili natin na at baunin natin ang bawat salita na binibigay ng ating mga pastor. So kahit po lagi akong pagod, pero hindi ko po nararamdaman yung pagod. Pag po Sunday, excited ako din. Monday, excited na naman po ako dahil alam ko si Lord, bibigyan ako ng maraming power para magtrabaho. Yun po, ang blessing sa nila. Purihin po, no, ang Panginoon sa buhay mo, sis. Meron pa po bang gustong mag-testify before we start? Okay na po? Wala na po bang gustong magbalik po? Ay, pero Ako yung share ko yung ni Pastor. Praise God! Hallelujah! So, ang isi-share ko lang po ay yung pre-needs po ni Pastora last Sunday. Na, di ba, actually, may conviction din po sa akin yun eh. Pero praise God kasi, di ba, marami po sa atin kasi na kahit malalim na tayo, matagal na tayo sa pananampalataya, matagal na tayo bilang isang Christian, kahit sa akin po dumarating po yun. Parang, na-convict ako doon. Parang minsan ganun din ako na, di ba may pinagpipray din tayo minsan na, marami, pinagpipray tayo na mangyari sa buhay natin. Then pag nag-manifest siya, nangyari siya, kasi nakuha na natin, parang nandoon na yung, lumalayo na tayo, akala natin nandito pa tayo sa pagiging isang Kristiyano, nag-a-attend tayo, o minsan nawawala na tayo. So sabi ko, oo nga, minsan nangyayari sa napupokus ako sa mga bagay na hindi na pala related doon sa talagang kung paano ako mapalapit kay Lord. Pero salamat sa preach nung last Sunday kasi yung binigay sa akin ni Lord, marami na minsan na kahit mga Kristiyano, kapwa nating Kristiyano, kung nandoon pa rin yung balat sibuyas pala natin, may mga tao na kapatiran or what or anyone na minsan it is not the right way to magbigay tayo ng mga words. Pwede tayo magbigay sa kapatiran ng word na with loving love. So, nakita ko yon, sabi ko, praise God, the fruit of the Holy Spirit na being humbleness, yung humility. At saka yung hindi mo na siya, may time na masaktan ka, pero because of God's love and the fruit of the Holy Spirit na nasa sa atin, yung nasa akin, hindi ako pwedeng mag-comment, hindi ako pwedeng mag-response, but I still love the people, I still love that man o anyone na pwedeng minsan masaktan din ako. Pero yun ang nakita ko nung preaching ni Pastora na, yun nga, ako minsan talaga, because of my busyness, pero lagi kong sinasabi na, may time din na Sunday, parang ayoko ding mag-church. Bakit? Kasi parang, sabi ko, lalo pagka nag-song leader ako, it is true. Pero because of the Holy Spirit, talagang nagpapatuloy ako. Pero thank you sa GCCI Church kasi nawala man ako ng ilang taon sa pagpupuri. Hinanap ko talaga kung saan ako pupunta. And thank you, Pastora. Thank you sa lahat ng mga kapatiran na hanggang ngayon nandito ako. I'm standing, nagsusunglit ako, but it's not for the Christian people. Hindi sa mga kapatiran para maipakita ko kung ano yung talent ko, but because of God. Na worshiping in truth and spirit, iyon talagang magpapatuloy ako. Iyon lang po, and I love you, GCCI family. Pag-pray nyo rin po ako. Thank you at maraming salamat. we love you, sis. Ayan, meron pa po bang gusto magbalik pa po rin? Ako. Sige. Ano na lang tayo, puro testimony tayo. Amen. All glory belongs to God kasi talagang yung answered prayer na naman ako kasi naman po
pinadala na naman po ng Diyos ang bayaw ko dito sa Nice. So, napaka ano po talaga na yung adhikain ko, yung talagang yung inaano talaga ako ni Lord doon banda sa ano yung pag-evangelize, yung parang ganoon. Kaya maraming salamat sa Diyos kasi talagang nandyan siya na nagtatrabaho para sa akin. Tapos ang pinagpapasalamat ko sa Diyos is sabi ko, 'di ba last year po talaga ang tagal ng sakit ng pa ako, nagpa-doktor ako, nagpa-x-ray, ultrasound, pero wala po akong sakit. So sabi ko, Lord, sabi ko, ano po ba? Ano pa po ba? Sabi ko, sabi ko, kaya ako nagkakasakit ng ganito kasi meron ka na naman, ilalagay mo na naman ako sa much deeper, parang ganon. Sabi ko, kaya Lord, sabi ko, heto ako, sabi ko, talaga, iniiyak ko talaga. Sabi ko, Lord, sabi ko, mag-end year na sabi ko, sobrang sakit pa rin po ng pa ko. Sabi ko sa kanya, talaga iniyak ko talaga siya, mga kapatid. Kaya sabi ko, ang hirap, sabi ko, ano po ba? Sabi ko, kung matatapos po ang taon na ito, sabi ko, tapusin mo na rin po yung sakit ng pa ko. Kasi naniniwala ako na hindi to gout. Ganun ako. Inaano ko. Tapos merong time na talagang yung anak ko kasi parang tumawag siya sa akin, umiyak siya. Masakit daw yung daddy niya. Sabi ko, kaya parang inaatake na naman ako ng kaaway. Kaya instead na nag-alala ako, hindi, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, ano man yung mga nararamdaman namin ngayon, sabi ko, nire-rebuke ko ito sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, wala kang karapatan na mamalagi sa katawan namin kasi bahagi kami ng Panginoon. Sabi ko, ito'y para sa Diyos lamang. Sabi ko talaga, nire-review ko in Jesus' name, in Jesus' name. Sabi ko, ano man ang pag-alala na binibigay mo ng kaaway, sabi ko, wala kang kapangyarihan. Sabi ko, in Jesus' name, in the name of Jesus, aalis ka na din. Babalik ka sa impyerno, sabi ko sa kanya. So, kaya praise God talaga, napakabuti ng Panginoon. Kaya kung ginagamit lang talaga natin ang salita ng Diyos, buhay ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kung ginagamit mo siya, talaga sa magandang talagang ibibigay ng Diyos kung ano yung nasa mo talaga. Kaya maraming salamat. Natapos ang taon na winala niya yung sakit ng pako. Yes, God. Hallelujah. Sa lahat ng papuri, Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako at isa pa na pinagpapasalamat ko sa Panginoon, mga kapatid, yung asawa ko, yung hot-tempered yan dati, pero ngayon, tignan mo. O, diba? Hallelujah! Tignan mo yung asawa ko, ang pogi-pogi na ngayon. Diba? Hindi yan ganyan dati. Kaya meron man akong ipagpapasalamat sa Diyos, yun ay binago niya ang asawa ko. Amen. Hallelujah! Kaya, nagpapasalamat pa ako sa Panginoon kasi kahit wala po kaming maraming trabaho, pinoprovide niya po yung bahay po namin, yung yung pagkain po namin. Kaya wala pong katulad ang Panginoon, mga kapatid. Kaya yun lamang po, Lord, sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa araw na ito. Pupunta na po tayo sa ating topic for this morning. At pagpapamagatan po natin itong a-balanced Christian life. Ayan, sino po ba yung hirap mag-balance ng kanyang buhay dito? Diba? Diba yung sa sobrang dami ng demand sa mga buhay natin, parang yung ibang bagay po, nagkukulang tayo. Or sa ibang bagay naman po, sumusobra tayo. Hindi natin mabalance ng maayos minsan yung ating buhay. Kaya ngayong umaga po, sama-sama po nating balansehin ang ating mga buhay, sama-sama po nating bigyan ng harmony ang lahat ng demands po sa ating mga buhay. So our key verse will be in the book of Mark, chapter 1, verse 35 to 38. Ang sabi po dito, in verse 35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So sa 36 po, Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." 37.
Hindi ko nalagay 38. Jesus replied, "Let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come." Mamaya po, maiintindihan po natin bakit ito po yung verses natin. Ano yung connecta niya sa pagkakaroon ng balanced life or pagkakaroon ng harmony sa ating mga buhay. So before that, meron naman po akong small introduction or definition. Ano ba yung ibig sabihin ng word na balance? So sa Cambridge Dictionary po, ang ibig sabihin po ng word na balance ay giving all sides equal attention and consideration. So dapat walang sumusobra, dapat walang nagkukulang, dapat equal. Ibig sabihin po dapat lahat po ng ginagawa natin ay nabibigyan ng pantay-pantay na atensyon. Nakukuha po ba natin? Like for example, hindi po pwedeng mas lamang ang atensyon natin sa work, tapos kulang sa pamilya natin. Hindi po pwede yun. Kasi pag ganun po yung nangyayari na mas marami tayong oras sa trabaho, ang tendency lumalayo ang loob ng mga bata sa mga may anak. Diba? Nagkukulangan tayo ng oras sa ating pamilya, yung asawa mo nagtatampo na. Yung ganun po. Nagkakaroon po ng family problems, hindi na po natin kumbaga sa mga may anak po, hindi na po sila sa mga may anak po, minsan, yung nangyayari po, hindi na po ganun ka-close sa mga parents nila. Kumbaga, hindi na po natin sila natututukan ng atensyon. Kaya dapat laging balance po yung ating atensyon sa bawat nangyayari, bawat demands po ng buhay natin. And as a Christian, dapat, kailangan po natin itong matutunan. Diba? Hindi po pwedeng laging lamang po ang isang bagay sa atin. Kailangan po ba, bilang Kristiyano, alam po natin ibalansehin yung buhay natin para iwas burnout din po. Diba? When we say balanced life, it means equally distributing your energy among things that sustain you physically, mentally, emotionally, and even spiritually. So I do believe po marami po sa atin, including ako, kasama na po ako dito, yung nag-i-struggle kung paano po ba natin babalansehin yung mga priorities po natin sa buhay. Sino po dito yung hirap magbalanse? Na parang laging may mas lamang sa attention niya kaysa sa ibang bagay. Ako, isa po ako doon. Hirap po akong balanse, laging lamang. Imagine, laging lamang yung work ko kaysa sa family kasi 12 hours po yung work ko. So basically, alis ako ng maaga, pag uwi ko, pagod na, hindi na kami nagkakaroon ng bonding time ng asawa ko kasi matutulog na kami. So, lagi ganun po yung nangyayari sa amin. Kung kaya kung pansinin niyo po, no, sa isang araw, di ba 24 hours siya? Di ba? Kung tutusin, sobrang haba na po ng oras na ito, pero bakit minsan parang kulang pa sa atin? Diba? Parang nagkukulang pa tayo, kulang na makapagpahinga, kulang na magkaroon ng time sa pamilya, dahil sa sobrang daming demands nga po na meron tayo sa buhay na parang nakikipag-agawan sa atensyon natin. Kaya yung 24 hours parang kulang na kulang pa sa atin. Diba? Ano ba yung mga demands? Demands sa trabaho, demands sa pamilya, minsan demands sa church, demands sa ating health, demands sa rest. Sobrang daming demands. Maybe hindi po lahat tayo ganito, pero I know most of us, I know na marami po sa atin yung dumaranas na parang araw-araw po tayo nakikipagkarera. Parang araw-araw tayo nakikipag-race, na parang araw-araw nagmamadali tayo to push ourselves na ma-meet lahat ng demands na hinihingi sa atin. Diba? Yung parang, kailangan ko matapos tong deadline na to, kailangan ko magawa to, kailangan ko makapagpahinga, kailangan ko makapag-attend ng ganito sa church, kailangan ko maayos yung ministry. Parang ang dami, di ba? Parang nakikipag-agawan lahat ng attention natin. So for example po, no, sa mga nagtatrabaho, I do believe lahat po tayo dito nag-work, nagtatrabaho. Madalas po, di ba, yung mga trabaho natin nagde-demand ng mas maraming time. Pinag-uunti tayo. Di ba? Madalas ganun. Sino po dito yung nag-work na more than 8 hours? Marami. Aba, more than 8 hours. Marami pong kinakaanatan yung work natin kung tutusin, di ba? And our family, sometimes, they need extra attention. Di ba? Lalo na po sa mga may anak. Our health, kailangan din ng attention yan. Minsan yung katawan po natin nagre-reklamo na, "Uy, magpahinga ka naman. Ang sakit na ng tuhod mo, masakit na yung likod mo, pero kayod ka pa rin ng kayod." Diba? Ang dami ng masakit sa atin. Minsan nagpaparamdam na yung katawan natin eh. Tayo lang minsan yung utak natin talagang, hindi, kaya ko pa. Kaya ko pa mag-12 hours, kaya ko pa mag-part-time, kaya ko pa doon tumakbo, kaya ko pa pumunta doon. Minsan yung iba baluktot na yung daliri. Diba? Yung hindi na ma-open, parang nakaganon na. Sa sobrang pagod na po. Diba? Minsan naman po yung spirit natin, dahil pagod na yung physical body natin, our spirit is weary also.
Pagod na yung spirito natin. Mabigat na siya. Di ba? Siguro po dahil na din sa pagtatangka natin na ma-fulfill lahat ng mga roles natin sa ating buhay, ay nahihirapan na po tayong mahanap yung tunay na balanse ng buhay. Di ba? Yung gusto natin, kailangan natin ma-fulfill, kailangan natin lahat magawa. Kaya minsan yung nangyayari, hindi na natin mabalance yung buhay natin. Minsan po kakatrabaho po natin para makuha yung pangarap natin, nakakalimutan na po natin alagaan yung physical and spiritual life natin. Because I do believe lahat po tayo dito mayroong mga pangarap. Meron po tayong mga goal na gustong matupad. Pero minsan sumusobra po tayo doon na nakakalimutan na natin yung physical body natin and spiritual life natin. Kaya doon po tayo nagkakaroon ng imbalanced life. Minsan naman po, sumusobra tayo sa ministry, yung pamilya naman yung napapabayaan. Nanggaling na rin po kasi ako dito before. Naalala ko po na nag-aaway kami ni Mama kasi lagi akong nasa ministry. Wala na akong time makasama yung family ko, lagi akong minsan hanggang midnight, gumagawa kaming report sa church. Hindi ako, alam niyo po, wala na akong time. Kumbaga natutok ako sa ministry. So minsan syempre, I do understand na kailangan din ako ng family na makabanding sila, makasama. Minsan di ko na alam yung ganap kasi lagi ako nasa ministry. Sumusobra din. Kaya kailangan po na meron tayo talagang balance na hindi tayo sumusobra sa isang bagay lang. Kasi before akala ko yung ministry, pag nasa ministry ka, binigay mo yung all mo, yun na yung service eh. Akala ko yun na yung pag-serve kay God, pero mali pala. Kasi meron na naaapektuhan ng ibang bagay. Diba? Dapat po, when we are serving, when we are in the ministry, dapat hindi naaapektuhan yung ibang bagay. Doon po natin masasabi ng balanse yung ating mga buhay. Diba? Kaya ngayong year 2026 po, we should learn how to balance our lives. Kailangan po natin matutunan na magkaroon po ng balanseng buhay without neglecting our other priorities. Diba? Without neglecting our family, without neglecting our health, without neglecting our ministry, dapat po alam natin balansehin yung buhay natin. Minsan po kasi binibigyan natin yung buong lakas natin eh. Yung buong energy natin sa iba't ibang demands sa buhay po natin na nawawalan na po tayo ng time for rest, minsan din for ourselves. At nawawalan din po tayo ng oras sa Panginoon. Kasi akala natin yun sa ministry, nandun yung Panginoon na yung oras natin sa Panginoon, but no. Yung private time natin sa Kanya minsan nawawala. Diba po? Nawawala yung ganun. Minsan bakit siya nawawala? Because of tiredness. Pagod. Full pack na po sa sobrang daming demands or request na gusto natin ma-fulfill. Minsan naman po sa mga kapatiran po na hardworking, pag nasa bakasyon sila, minsan yung iba, di ba? Kahit nasa bakasyon yung isip nila, nasa work pa rin. Di ba? Nasa bakasyon siya, nasa Boracay, nag-ano. Ngayon ko kaya silang kapalit ko? Ano na kaya nangyayari sa work? Alam niyo yung lumilipad pa rin yung utak niya sa trabaho? Na dapat ini-enjoy niya yung bakasyon, yung time niya with her family, di ba? Or minsan naman, na nakabakasyon nga sila pero yung utak nasa ministry din. Ano na kaya? Ginagawa kaya nila yung iniwan ko? Ganito, ganyan. So, ang tendency, hindi niya na-enjoy yung dapat na rest na kanyang makuha. So, hindi nagiging balanse. Sabi nga po, di ba, if we work hard, we should rest hard. Di ba? Para balance. Hindi pwedeng work hard ka ng work hard, wala nang rest. Kaya yung tendency, burn out ka na talaga, wala ka na, pagod ka na. Pag-open ka na lang ng Zoom, ay, pagod na ako. Kung gano'n, yung mag-ano ka na, minsan sa pag-church, dahil nga sa sobrang pagod mo na binibigay mo yung everything mo, pagod ako mag-church. Kasi nga hindi na natin na mabalance yung buhay natin. Hindi na tayo balanse. So, kung nasa bakasyon po tayo, enjoy po natin yung rest na yun, yung vacation na binigay ng Panginoon sa atin. Opportunity po yun eh, para makapag-enjoy with family, and para mas makilala po natin ang Panginoon to grow deeper with Him privately. Kaya enjoyin po natin yung binibigay na yun ng ating Panginoon sa atin ng opportunity. Diba? Pag po natin hayaan na nasa bakasyon tayo, trabaho pa yung iniisip natin. Na nasa bakasyon tayo, nagtatrabaho ka pa rin. O nasa bakasyon tayo, may iniisip kang ibang bagay. Huwag po natin gawin yun. Huwag po natin i-focus masyado yung ating mga isip sa mga ganong bagay. Kahit dahil hindi po natin makukuha yung tunay na pahinga na ninanais po ng physical and spiritual life po natin pag ganun po yung ginagawa natin. Kasi you know po, ang real vacation, a real rest na need ng bawat isa sa atin paminsan-minsan is when we detach ourselves from all those demands. Yun po yung totoong real rest. Now, we don't have to worry about what we should do next.
We just need to enjoy our rest, our time with our loved ones, and of course, to give time to know more and go deeper to God. Kasi di ba po, ayun nga, basta pag nagtrabaho ka, pag bumalik ka sa trabaho, work hard. Pag nasa rest ka, rest hard. Ganun lang po yung gawin natin para balance lang, di ba? Kasi alam niyo po na kahit gaano po tayo ka-hardworking, gaano ka pa man paano ba to? Kaanong magtrabaho, kasige, parang gano'n. Kahit anong paggugol yung gawin po natin, kahit tumakbo ka pa dyan na pagkatapos mo sa 2 hours mo, tumakbo ka sa 3 hours mo, kahit gaano ka pa ka-hardworking, no matter how hard we try, hindi pa rin po tayo makaka-keep up sa demands ng buhay. Despite of all the efforts. Bakit? Kasi maraming demands ang buhay. Hindi natin yung hindi kasi Superman, kahit kasi Superman, hindi niya lahat nagagawa eh. Diba tayo pa kaya na normal na tao lang? Diba? Alam niyo po ba kung bakit hindi natin magawa lahat? Kasi nga po napapagod tayo eh. Napapagod din tayo, nawawalan din tayo ng energy. We kept on pushing ourselves na mapuno lahat ng demands kahit minsan hindi na natin kaya. Minsan pinipilit na lang natin for what? Para walang masabi yung iba? Parang walang masabi yung amo? No, mali po yun. Kaya minsan po alam nyo, ano po yung naaapektuhan dito? Yung relasyon natin sa Panginoon. Sa pagkagustuhan po natin na ma-push lahat or ma-fulfill lahat ng demands, napapagod yung katawan natin, naaapektuhan yung spiritual life natin, naaapektuhan yung relasyon natin sa Panginoon. Because we are serving God sometimes out of emptiness. Empty na tayo kasi pagod na eh. Binigay mo yung lahat mo dun sa ibang bagay. So pagdating kay God, minsan we are empty. Diba? We are exhausted minsan. Minsan we are serving Him half-heartedly, hindi na full. Kasi nga pagod na po tayo. Diba? Minsan hindi na po natin mabigay yung full self or full energy natin when it comes to worshiping Him kasi pagod na yung katawan mo. Diba? Dahil punong-puno na po tayo ng demand sa buhay. Hindi na po natin nababalance yung buhay natin. Nasa-fed up na po tayo. Yung tendency po, kung hindi man sa pamilya o sa sarili natin tayo nagkukulang, minsan sa Diyos po tayo nagkukulang. Diba? And ayaw po natin yun. Alam ko na ayaw po natin na magkulang tayo sa Diyos kasi ang Panginoon never po siyang magkulang sa atin. Diba? Kaya huwag po natin hayaan na dumating po tayo sa punto na yun na magkukulang po tayo sa Panginoon because of our exhaustion. Because of our tiredness. Dahil hindi po natin mabalance yung mga buhay natin. Diba? Kasi minsan po alam niyo po yung spirit natin, yung kaluluwa po natin, naghahangad din yan ng kapayapaan. Naghahangad din yan ng pahinga. Naghahangad po yan ng mapahinga naman siya yung spirit natin. That is why napaka-importante po na maging balanse po tayo sa lahat po ng aspeto po ng ating mga buhay. Kung gusto po natin talagang maging balanse yung buhay natin, kailangan po natin masigurado na meron tayong measured distribution of our time. Diba? Our time, our energy, our attention. Meaning to say po, pag sinabi po natin balanse ang ating buhay, meron po tayong specific categorization na sinisiguro po natin na walang area sa buhay po natin ang nakakapag-overpower o napapabayaan. Dapat po alam po natin kung saan ba ako sumusobra, saan ba ako nagkukulang. Sumusobra na ba ako sa work? Kumukulang na ba ako sa time ko sa Panginoon? Or sa time ko sa family? Dapat alam po natin kung paano po natin mababalanse yung mga ganung bagay. So, paano po ba natin magagawa ng ating work life, married and family life, and our spiritual life will work together in unity? Paano po ba natin magagawa ito? Na magkakaisa po lahat ng demands, lahat po ng roles and responsibilities natin na din po natin gampanan sa buhay na hindi po nagko-compete. Kumbaga, yung lahat ng ito na hindi po need sabihin ng asawa or mga anak natin na bakit mas marami tayong time sa work or sa ministry or sa church kaysa sa family. No? Or buti pa sa church, naglilinis ka ng maayos. Bakit sa church tumutulong ka? Bakit pag sa church nagluluto ka ba sa bahay? Hindi. Na hindi po kailangan sabihin sa atin ng mga asawa or ng mga anak natin na bakit sa ibang bagay magaling ka pagdating sa bahay? Hindi. Paano po ba natin gagawin yun? Paano po ba natin na mababalanse na para mag-blend lahat po ng aspeto na ito na hindi nagko-complete? Because they need to blend together, no? Our work life, our ministry life, family life, spiritual life, they need to work together. They have to integrate together. Dapat po, may harmony, nagkakaisa po lahat ng aspeto sa ating buhay. So, bibigyan ko po kayo ng example
kung paano po magkaroon po ng harmonious and balanced life. Sino po dito yung mga naglilingkod sa Diyos? Yung mga may ministry or mga leaders po. Meron po tayo lahat ministry, di ba? Halimbawa po, no, nagsiserve po tayo sa ating Panginoon. We are a leader, di ba? We are pouring all our heart out, giving all our time and energy, and then suddenly, nagkasakit ka. Hindi ka man nagkasakit, nabuntis ka, for example. And obviously, di ba, pag buntis ka, or pag may sakit ka, you need to take care of yourself. Anong ipapride, di ba? Di ba, kailangan mong alagaan yung sarili mo. May mga bagay na hindi mo pwedeng gawin. Hindi ka pwedeng mapagod, hindi ka pwedeng na ma-stress. May mga bagay na gano'n, di ba? Kasi nga may pinagdadaanan ka. Di ba? May dinaramdam ka. So, kailangan mo talagang alagaan yung sarili mo. Pero minsan, nasa isip natin na kailangan talaga natin mag-serve sa Panginoon. So, ang tendency na papabayaan yung sarili. Minsan, di ba? Or minsan naman po, nasa isip natin, kailangan kong alagaan yung sarili ko kasi buntis ako or may sakit ako or may pinagdadaanan ako. So, ang tendency, yung paglilingkod naman yung nakakalimutan natin. So, paano ba natin, nakukuha po ba natin yung difference? So, paano ba natin siya babalansehin na hindi dapat mag-complete yung dalawa? Minsan po kasi may nag-overpower may napapabayaan. Pero alam niyo po kapatid, ang sinasabi po ng Panginoon, ang tunay po na harmonious or balanced life, sometimes you will go through a season where you will prioritize your family, your health, or even your pregnancy, pero hindi naman po ibig sabihin nun na hindi mo naman si Lord or hindi ka na maglilingkod sa Kanya. Because there are a lot of ways to serve God. Hindi lamang po paghawak ng ministeryo, hindi lamang po pagiging leader, hindi lamang po pag-preach, mo pwedeng paglingkuran ng Panginoon. Hindi po porket nakaupo kayo dyan, hindi na po kayo naglilingkod sa Panginoon. No. Hindi po yun yung basihan. Yun lang po, meron po tayong pananampalataya. Meron po tayong salita ng Diyos. Meron tayong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, pinaglilingkuran na po natin siya. Diba? Kasi minsan, naano po natin na yung paglilingkod sa Diyos, dapat meron akong hawak. Minsan ganun yung nasa isip natin Tandaan po natin, hindi po basihan ang pagtayo sa harapan para masabi na naglilingkod ka sa Diyos. Hindi po basihan yung posisyon sa church to say na we are a servant of God. Bakit po? It is the heart. Yung puso po natin, kung ano yung nasa puso natin, kung ang Diyos nga ba ang nakatira at sentro sa buhay natin, yun po ang magiging basihan if you are a real servant of God. Diba? Minsan kasi yung iba, may mga posisyon nga, pero iba naman yung nasa loob ng kanilang puso. Diba? Leader nga, may posisyon, nagpipreach, nagpapakanta, tumatayo, pero yung nasa puso niya, iba. Hindi pala mag-serve, but to serve. But to be served, diba? Iba kasi siya. So meron po ako dito mga pictures, kaya huwag po natin anuhin na dapat may ministry akong hawak, dapat ganito ako, dapat ganito, para maging servant talaga ako. No. Huwag po natin isipin yung ganung bagay. Isipin po natin yung nasa puso natin ang sentro ng Panginoon. And that is a way of serving Him. Diba? Huwag po tayo maghangad ng posisyon kasi minsan yung posisyon nakakasira din yan Diba? Minsan, pag naging mali na po yung ating mindset sa posisyon na yan. So, meron po ako dito mga pictures para mas lalo po natin maintindihan kung paano ba tayo magkaroon ng balance at harmonious Christian life. Baka magutom kayo. So, meron po tayong pagkain dito. So, kung dito po sa side nito, dito sa may itlog, ayan, makikita po natin yung may itlog. Makikita po ba natin? So, dito po sa side na may itlog, makikita natin, di ba, merong fiber dyan. Nakukuha mo. May protein, may vegetable, may vitamin C kasi may orange, di ba? Balance po yung meal niya. Balance di ba? So, kung i-compare po natin siya, this will be the balanced life na maybe gusto po natin kasi kompleto siya, nandiyan na lahat Diba? Nandito po yung family life. Ito, family life. Diba? Yung tapos yung orange po, nandiyan po yung work life. Yung carrots, yung vegetable, yun po yung spiritual life. Tapos, yung itlog, serving the Lord. Kung pagsasamahin po natin siya. Pero kung titignan po natin, hiwa-hiwalay, di ba? Hindi siya magkakasama. Hiwa-hiwalay po siya. Naka-compartmentalize po siya. Hindi siya buo. Kahit balance siya, magkakahiwalay. So when we say compartmentalize, divided siya into discrete sections or categories.
Kumbaga, wala pong unity, walang harmony. Diba? Magkakaiba magkakahiwalay siya. And then, hindi po siya, kung magkakaroon ng, like for example, kung magkakaroon man po ng emergency dito sa life na to, sa balanced life po na ito, kung magkakaroon man po ng emergency on this side, for example, sa family, diba, nagkaroon po ng emergency, feeling po natin hindi na balance kasi kailangan po natin mag-pay attention dun sa problema sa family. So, ang tendency po niyan, dahil na magkakahiwalay, pag merong nagkulang dyan, hindi na balance For example, sa family life mo, nagkaroon ka ng problema. So, ang nangyayari, yung attention mo, nandito na sa family life. So, wala na yung balance life na gusto po natin. Kasi na-divided po siya, walang harmony. Di ba? Nakukuha po ba natin siya yung pagiging compartmentalized? Divided po yung, balance po siya, but it is divided. Walang unity, walang harmony. Alam niyo po mga kapatid, God never told us or never teaches us na magkaroon tayo ng divided life or compartmentalized life, but He is calling us to have a harmonious life just like the other meal. Tingnan po natin, hindi siya masyadong clear yung meal. Pero dito po sa meal na to, kung titingnan po natin, meron siyang meat. Diba? May gulay. Meron po, nandiyan din po yung fiber, may vegetable, merong protein, and meron din po vitamin C, which is yung tomato soup po, nag-serve po siya as vitamin C. So lahat po ng need natin, katulad dito, nandito rin. Nakita po natin, nandito rin po yung lahat ng kailangan natin na protina, kumbaga, sustansya sa buhay, nandyan din siya. Ang kinaibahan, magkakasama. Hindi siya hiwa-hiwalay katulad ng dito, magkakasama siya. Ang ibig sabihin, ito po, kung titignan natin siya, pero po ako, maraming salamat. Kung titingnan po natin ito, no, hindi po siya categorized. Hindi siya divided, but they are swimming in unity. Magkakasama po, may unity, may harmony. The ingredients are all integrated with each other. Di ba? Kung sa life balance po natin, hindi na natin pinaghihiwalay pa yung work life, spiritual life, yung family life, and serving the Lord. Kundi kahit nasa trabaho man po tayo, nasa bahay man tayo, nasa bakasyon man tayo, nandun po yung spiritual journey natin kay Lord. Hindi po siya nakahiwalay. Hindi natin siya napapabayaan, hindi natin siya nasiset aside. That we do and work everything together harmoniously. Magkaroon man ng emergency sa isang bagay, yung relationship mo kay God nandun pa rin. Makuha man ng family mo yung attention mo, but your spiritual journey with God nandun pa rin kasi may harmony, magkakasama sila, may unity. And ito po yung nais ng Panginoon na magkaroon po ang bawat isa sa atin. Na hindi po mawawala or hindi po mapapabayaan yung isang area ng ating buhay because in harmony, everything works together. No? Na anuman po yung roles natin, anuman po yung responsibility natin, hindi po natin kailangan iwan ng isang role natin to pay attention to the other one because God called us to live a harmonious life. Diba? Sabi nga po sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, whether you do, whatever you do, do it all for the glory of God. So this is the real balanced Christian life. Yung may harmony po, na kahit saan man po tayo pumunta, hindi po natin nakakalimutan ng pagiging Kristiyano natin. Amen. Na ano man po mangyari sa atin, nandun pa rin yung pagiging Kristiyano natin. Na kahit ano man po yung gawin natin, we are always wearing the role of being a child of God. Diba? Kasi minsan, sa sobrang nagpipay attention tayo sa ibang bagay, nakakalimutan natin anak tayo ng Diyos. Diba? Nakakalimutan na natin yun. Bakit po? Because if we prioritize God, if we put God in the center of our lives, everything will follow. So dito na po papasok yung pagka-priority po natin sa Panginoon. Sino ba yung priority ang Diyos dito? Amen. Ngayong 2026, dapat siya po yung priority natin. Kung last year priority po natin sarili natin, dapat this year maging priority po ang Panginoon sa buhay natin. Diba? Because if we prioritize God, if we put God in the center of our lives, everything will follow. Kumbaga magkakaroon po ng balance sa buhay natin kung ang priority po natin ay ang Diyos. Diba? Siya po yung mag-aayos ng lahat because God is a God of order. Diba? Ang Diyos po ay ang Diyos ng kaayusan. So kung siya po yung magiging una sa buhay
everything will be united, di ba? Hindi na po tayo may stress kung ano po yung dapat natin unahin, ano yung dapat natin gawin. Gawin lang natin priority ang Panginoon, everything will fall in its right and proper places. Amen. Diba? So, dito na po tayo pabalik sa verses po natin. Balikan po natin sa Mark 1:35. Sabi po dito, di ba, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So makikita po natin dito, no? Early in the morning po, Jesus got up, tumayo po siya. Tayo po, anong ginagawa natin pagkagising? Early, ano oras po ba tayo nagigising? Diba? Kung makikita natin dito, Jesus got up and spent time with the Father. Early in the morning, ha? Sabi pa nga dito, it's still dark, so wala pa talagang araw to. Mga don't watch siguro yung ginawa ni Lord dito. Madaling araw talaga siya, no? So early in the morning, Jesus got up and spent time with the Father. Diba? Jesus did his devotion. Sino po dito yung nagde-devotion pa? Amen. Oh, wala natin nagde-devotion. Sino po yung gumigising ng maaga or even pagkagising po, kinakausap ng Panginoon? Amen. Baka ano yung kinakausap, ha? Makaiba na. So, si Jesus daw po, si Jesus na po ito, ha? Si Jesus. Inuna niya po ang Panginoon. Pagkagising, pagbukas ng mata niya, inuna niya ang Panginoon. Ang God the Father noong umaga po ngayon. Prioritize niya po ang Panginoon sa pagmulat pa lang po ng kanyang mga mata. Wala pa nga pong araw, di ba? Sabi, still dark eh. While was still dark, sabi kong gano'n. Wala pa pong araw. So madilim na madilim pa po dito. Ang ginawa niya po unang-una is he prayed. Nanalangin po siya. He worshiped the Lord as soon as he woke up. Tayo po kaya, no, paggising natin, nananalangin po ba tayo? Or kinukuha yung phone? Pray. Pray. Tayo na po makakasagot niyan. So in this scripture po, no, makikita po natin na Jesus Christ spent time with the Father very early in the morning while it's still dark. Kung babasahin po natin ng maayos, hindi lamang po gumising ng maaga ang Panginoong Jesus dito, but he went off to a solitary place. Pumunta po siya sa kung saan tahimik o walang distraction. Somewhere na kung saan if we want to connect with God, hindi po siya may istorbo. So ganun din po dapat tayo. Yung kung saan walang naghihilig, ganon. Kung walang cellphone na kumakaway, kasi mabilis po tayong ma-distract, di ba, sa mga gadgets. Diba? Yung makita lang natin umilaw yung gadget, kukunin na yan, di ba? Yung nagbabibrate lang, kukunin na. So mabilis po tayo na-distract. Yung kung saan, so si Jesus po pumunta po siya sa isang lugar, yung kung saan alam niya na hindi mapuputol yung pag-connect niya sa Panginoon. Diba? Where dapat ganun din po tayo, pumunta po tayo sa isang lugar, kung saan hindi po, alam po natin na hindi mapuputol yung ating connection sa Panginoon, where we can connect, where we can really focus in talking to God. So kung mapapansin po natin, no, na kapag nananalangin po ang Panginoon talagang very early in the morning, di ba? Kung babasahin po natin yung Bible, lagi po nagdadasal yung Panginoon ng maaga. Di ba? Very early. Talagang inuumpisahan niya po yung kanyang araw talking to the Father. Di ba? Talagang yung prayer life ni Jesus, primary siya eh. Di ba? Primary siya kasi ang focus niya po talaga is yung relationship niya with the Father. Because for Jesus, intimacy matters. Mahalaga po na meron tayong intimacy sa Panginoon. So kung ang Panginoong Jesus po ganun siya, bakit tayo hindi natin magawa? Diba? Minsan po kasi tayo ang nangyayari, nagiging secondary na lang yung prayer. Sometimes we don't start our day with prayer. Nagiging in-between na lang yung pananalangin natin. Now, we are praying na lang kapag nandun na tayo sa stressful situation. Tama po? Yung totoo po, maging honest po. Di ba minsan nakakalimutan natin manalangin pagkagising? Mananalangin ka na lang kapag alam mo malilit ka na sa work. Lord, hayaan mo ako maliit, Lord. Please help me, ganito, ganyan. Or pag nandun na tayo sa sitwasyon na talagang may stress na tayo, doon na lang tayo tatawag sa Panginoon. Diba? Where in fact, dapat po prayer ang una natin ginagawa pagbukas ng mata natin. Hindi po dapat secondary lang ang prayer, dapat maging primary po yan sa ating mga buhay. Dapat po intimacy with God ang una nating hakbang before we start our day. Diba? So sa mga nakabasa na po dito ng life ni Jesus, di ba po marami siyang miracles na nagawa na ipakita? Diba sobrang dami? Sa tingin niyo po ano po yung una ginagawa
Jesus bago po siya mag-conduct ng miracle? Prayer. Di ba? Prayer yung una yung ginagawa. Kung titignan niyo po si Jesus, bago po siya maglakad dun sa tubig, di ba? He prayed first. Bago po siya pumili ng disciples, He prayed first. Di ba? The night of His arrest and sa crucifixion po niya, He prayed first. Lagi pong panalangin, bago po makagawa ng milagro o magpakita o magbigay ng blessing ng Panginoon, may kalaki po na panalangin muna sa God the Father. Nakikipagniig muna po siya. Bago po siya gumawa ng aksyon, nagdadasal muna siya. Bakit po niya ginagawa yun sa tingin niya? Bakit ba? Why do Jesus pray first? Because for Him, it is important na magkaroon muna siya ng connection, ng relasyon una sa Diyos, sa God the Father, bago niya po harapin lahat ng bagay sa buhay. Dapat ganun din po tayo. Bago po tayo humarap sa hamon ng buhay, dapat may connection muna tayo sa Panginoon. And that is prayer. Dapat kailangan po nandun. Kaya kailangan natin gawin prioritize yung pakikipag-connecta natin sa Diyos. Di ba? Hindi po natin pwedeng gawin secondary lang. Dapat po ganun po na katulad po kay Jesus Christ. Bago po natin harapin yung ministry, bago po tayo pumasok sa trabaho, bago po tayo pumunta, tumayo, or bago po tayo pumunta sa church, mag-testify, umawit, we need to pray first and set God as our main priority. Dapat siya yung lagi natin inuuna that we have to prioritize our private life with God more than our reputations, more than our positions in public. Dapat po yung una natin pinaprioritize yung private life natin sa Panginoon. Hindi yung appearances natin in public. Diba? Minsan po kasi mas napaprioritize yung position natin, yung reputation natin, yung appearances natin, kesa sa relasyon po natin sa Diyos. Yung, for example, naka-assign ka mag-preach, naka-assign ka magpapakanta, naka-assign ka mag-dance, ano man yung gagawin mo sa ministry? Iniisip natin, dapat maganda ako. Dapat maganda yung suot ko, dapat ganito ba yan. So sa kakahanap mo, ng susuotin mo, pagpapaganda mo, hindi mo na prepare yung puso mo. Yun yung nangyayari eh. Kaya pag tayo mo sa harapan, wala nang flow sa dasal, walang flow sa pagtuturo, walang flow sa pagkanta. Kasi iba yung priority mo eh. Iba yung prioritize mo. Pero kung prioritize po natin yung puso natin, yung connection natin sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng intimacy with God, magkakaroon ng flow yung bawat pagtayo natin sa pulpito. Diba? Sa harapan niya. Hindi po masamang mag-ayos, hindi po sinabi pumunta kayo dito ng kuskusin. Hindi po sinabi na mag-church tayo na hindi nagsuklay. Hindi po yun. Hindi po masamang mag-ayos, magpaganda. Pero dapat po balance. As we are preparing our physical body to serve, dapat prepare ayos din po at puso natin bago humarap sa Panginoon at maglingkod. Amen po ba? Amen. Kung prepare po ang physical body natin, dapat prepare din ang ating spiritual. Okay? Yung ating mga spirito. Ito po yung sinasabi na minsan, we care more about ourselves, our reputation, our appearances, our positions, more than our own intimacy and relationship with God. Dapat po, before we value what other people sees, kailangan muna natin i-value kung ano po ba ang nakikita ng Diyos sa atin. Diba? Yun po yung dapat natin i-value. Because a man look at the appearances, but God looks at the heart. Amen. Diba? Nakikita ka ngayon, Panginoon, nakikita ka for example ngayon, ang ganda-ganda mo, pero yung puso mo pala, rotten. Diba? Nakikita po yan. Na minsan, we prioritize our flesh so much, na kapag nagka-problema na yung flesh natin, tsaka pala tayo katawag sa Panginoon. Diba? Tsaka pala po tayo hihingi ng tulong sa Spirit. Na dapat baliktad po yung nangyayari, na kung saan ang Spirit muna ang dapat natin unahin tawagin, so that our flesh will be aligned through the work of the Spirit. Diba? Kaya nararapat po talaga na i-prioritize muna natin ang Panginoon, unahin po natin siya above anything else. Make God our priority. Okay po? Sa totoo lang po, napakaswerte natin eh. Bakit? Kasi because of Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng direct access sa Kanya. Hindi na po natin kailangan tumawag sa kung sino, para makipag-usap po tayo sa Panginoon. Kasi anytime pwede tayo makipag-usap sa Kanya eh. Diretso pa. Direct access. Any time of the day, anywhere we can talk to God, we can talk to Him in our bedroom, sa kitchen, sa banyo. Di ba? Kahit saan, sa sala, sa magsulong ng bahay natin, pwede natin siya makausap.
Diba? Wherever we are, we can call Him. Diba? Ito po yung maganda, libre lang eh. Libre lang yung pakikipag-usap sa Kanya, walang bayad, walang load, walang wifi. Di mo kailangan tatawag ka lang sa Panginoon. Kumbaga sinusubo na sa atin lahat actually eh. Imagine po, sobrang daling makipag-usap sa Panginoon. Libre, walang bayad. Lahat na nandun na eh. Binigay na sa atin direct access. Tayo na lang talaga yung ayaw makipag-usap sa Kanya. Diba? Tayo na lang po talaga yung parang humihindi or parang tinatakbuhan ng makipag-usap sa Kanya. Naaalala na lang natin siyang kausapin pag meron tayong gusto. Diba? Imagine po, no, the God who created us, the God who created the heaven and the earth, pwede po natin tawagan anytime. Pwede natin siyang tawagan anytime of the day, kaso minsan tinatamad lang tayo. Diba? Mas inuuna po natin tawagan yung iba para makichismis, kaysa mag-create po ng connection sa Diyos na lumikha sa atin. Diba? Minsan, yun po yung truth hurts. Diba? Truth hurts na mas inuuna natin yung ibang bagay kaysa sa ating Panginoon. Minsan po kasi alam nyo, yung prayer po sa atin nagiging 911 na lang. Diba? Parang 911 na lang siya. Nagagamit lang kapag may hindi na magandang nangyari sa atin. Kapag emergency na. But prayer is more than 911. Prayer is more than that. Prayer is a way for us to connect with God. It is a way for us to grow in God. And it is a way for us to be synchronized with Him. Yun po yung prayer. Ibig sabihin, isa po siyang paraan para maging konektado o tugma po yung puso natin sa Diyos sa puso niya. Yun po yung way ng prayer. Free access po ang panalangin para makausap po natin ang Diyos. Free access, walang bayad. Sabi nga po ng James 4:8, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, sa iba po, sa atin kung feel nyo po na, sino po dito yung feel niya na parang layo ng Panginoon? Kung feel niyo po na parang malayo po ang Panginoon sa atin, nagkakamali po tayo doon. Dahil tayo po yung malayo sa Kanya, hindi po siya. Okay? Dahil ang Panginoon nandyan lang eh. Malapit lang. Sabi niya nga, come near to Him, and He will come near to you. Kaya tayo po yung dapat lumapit sa Diyos. Diba? Nang maramdaman po natin ang Kanyang presensya sa ating mga buhay. Kung kailangan po natin ng Diyos, lumapit po tayo sa Kanya. Huwag po tayong lumalayo. Sasabihin natin, bakit parang hindi ko nararamdaman si Lord? Bakit parang hindi ko naririnig si Lord? Ang layo na ni Lord sa akin ngayon pala ikaw yung malayo. Si Lord laging nandyan, no? Hinihintay ka, pero ikaw pala yung lumalayo. Ikaw pala yung nakakakalimot. Diba? So kung pagramdam na po natin na parang ang layo ni Lord, may problema na po tayo nun. Ibig sabihin, tayo po yung lumayo sa Panginoon, kailangan na natin manumbalik. Kailangan na natin bumalik, lumapit ulit sa Kanya. Diba? Sino po dito yung may alam sa telephone number niya, Lord? Bibigay ko po sa inyo. Ito po yung contact number ni Lord. Jeremiah 33:3. Ilagay po. Ito po yung contact number niya. 333. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Ito po yung number ng Panginoon. At kapag dito po tayo tumawag, panigurado na meron po tayong kasagutan na makukuha. Diba? Kasagutan na hindi natin makukuha sa ibang tao, sa ChatGPT o Google. Diba? Pero sa Panginoon po, makukuha natin yung kasagutan ng mga problema natin na hindi natin ma-resolve. Kaya kung meron po tayo mga nais na itanong, malaman, mga pinagdadaanan, call unto God and He will respond to you. He will answer to you. Diba? Kaya ngayon po, let us put this contact number in our hearts. Diba? Ilagay po natin, isave po natin siya sa puso natin. It doesn't need internet connection. Ito po contact number. Hindi po kailangan ng load para tumawag sa Panginoon. Just spiritual connection. Spiritual connection na po yung ating kailangan. Go into your solitary place. Take time to connect with God and you will see great things will happen in your life. Let us cultivate the relationship we have with the Lord. Na po? So babalik na po tayo sa verses natin. Mark chapter 1, 36 to 37. Sabi po dito, Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, everyone is looking for you. So, di ba po dun sa 35, nagdadasal po si Jesus, pumunta siya sa solitary place to pray. So, ito po si Simon, ang kanyang mga kasama, hinahanap po si Jesus by that time. Kasi pagkagising nila, di na nila nakita si Jesus eh. Di ba? Wala na si Jesus nung time po na yun. And yung time po kasi na ito, marami
pong taong nakapila naghihintay sa Panginoon because He is conducting miracles. Marami na pong pinagaling si Jesus by this time. So marami pong tao ang naghihintay sa Kanya na nakapila para po makita siya or para mapatungan po ng kanyang kamay at makaranas po ng miracle or ng healing. So si Simon po, by this time, kung makikita po natin yung way of niya, nagpapanik na siguro siya dito. Tingin ko po, no? Parang aligagana dahil nga po marami ng tao. Diba? Marami na pong tao. Si Simon po, hinahanap niya si Jesus Christ. And nung nakita po nila si Jesus Christ, sabi nila, Lord, hinahanap ka na ng lahat ng tao. Saan ka ba nagpunta? Bakit ang aga mo nawala? Tsaka bakit ang aga-aga mo? Kailangan mo nang bumalik doon, parang ganun po yung pagkakaano ni Simon. So siguro po, napipressure po ito si Simon that time kasi in demand talaga si Jesus. Talagang in demand siya, kumbaga, popular si Jesus by that time. Talagang hinahanap siya lahat, gusto siyang makita. Diba? Pero kung titignan niyo po dito, wala pong pagmamadali na ginawa ang Panginoon. Kung titignan po natin, no? Si Simon, aligaga, nagmamadali, stress na. Pero kung titignan po si Jesus, wala pong pagmamadali sa kanyang ginawa. For him, priority niya pa rin po yung mag-connect mula sa Panginoon. Hindi po yung demand ng mga tao sa kanya. Pinagpatuloy niya lang po, tinapos niya yung prayer niya. Diba? Ano yung sinagot ni Jesus dito sa paghanap po sa kanya ni Simon? Sa 38, sabi niya, Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come." Siguro si Simon napaha siguro si Simon dito. Bakit po? Kasi, biro mo, ang dami naghihintay kay Jesus dun sa lugar na yun para makita siya. Pero ang isasagot ng Panginoon sa kanya, pumunta na lang tayo sa ibang lugar para makapag-preach din ako doon. Hindi niya sinabi na, tara, bumalik na tayo doon para makita ko sila at maanuhan. No. Pero ang sinabi niya, let us go somewhere else, sa ibang ibayo naman. Para doon naman ako makapag-preach. Kaya siguro si Simon dito, parang ganon. Ang dami nakapila. Ang dami naghihintay sa'yo para makita ka lang. Hindi pa galing pa sa ibang lugar. Siguro ganon yung nasa isip ni Simon, no? But God responded, punta tayo sa ibang lugar, sa kalapit na mga villages so that I can preach there also. So kung babalikan po natin yung context ng Book of Mark, katulad po ng sinabi ko kanina, nagpagaling po kasi si Jesus ng maraming may sakit. Marami siyang milagong pinakita doon. And after the miracle, di ba? Kung makikita natin, after the miracle na ginawa niya, He withdrew Himself. When He withdrew Himself, nanalangin siya. He prayed, di ba? And after He prayed, ano po yung sinabi ng Panginoon, let us go somewhere else so I can preach. So kung titignan po natin, ito po yung life ni Jesus. Ministry, prayer, ministry. So nakasandwich po. Diba? Nakasandwich po yung kanyang ginagawa. Hindi po siya hiwalay na prayer and then bahala na kung anong next na gagawin ko. But it is integrated, merong harmony. Para hindi po siya mapagod or whatsoever. Hindi natin makikita sa kanya na okay, in demand ako, okay, sige go, punta na tayo doon. Na hindi pa ako tapos manalangin, tatakbo na ako doon. Hindi po natin makikita sa Panginoon yun, di ba? But lagi po siyang may connection privately first with the Father. Yun po yung lagi niya pinapriority. Yung makakonect po siya sa Panginoon. Wala po siyang doon sa mga demand ng tao na nagmamadali, na makita siya, na mahawakan siya. No, hindi po yun yung pinapriority niya. Hindi po siya nagpapadala sa gusto ng mga tao, but He knows His purpose. Kung makikita po natin, napansin niyo po ba na si Lord, hindi po siya nagmamadali. He always takes His time. May nabasa na po ba kayo sa Bible na tumakbo si Jesus? Sino po dito? May nabasa na po ba tayo na Jesus run? Kasi nagmamadali siya. Wala pa, di ba? Lagi siyang naglalakad. Di ba? Kahit emergency na, kung nabasa niyo po yung kay Jairus, di ba dahil na yung anak ni Jairus noon? Di ba? Kilala niyo po ba si Jairus? Di ba meron yung story sa Bible na dahil yung anak ni Jairus, di ba po? Pero, and tapos po, pumapunta po si Jesus doon sa dying daughter po ni Jairus. So, nabasa niyo po ba na tumakbo si Jesus doon? Hindi, di ba? Ano ginawa ni Jesus? Naglakad lang siya, di ba? Emergency, di ba? Pero hindi siya tumakbo, hindi siya nag-ambulansya, hindi siya nagkabayo, hindi siya para mas mapabilis yung pagpunta niya, naglakad lang siya. Kung makikita niyo po, naglakad lang siya. And, tumigil pa po siya, di ba? Habang naglalakad siya on his way sa daughter ni Jairus, napatigil pa siya kasi merong babaeng
dinudugo for 12 years. Kung nabasa niyo po yun, di ba? So siguro sa isip ni Jairus, no? Kasi nga emergency, daughter niya namamatay na. Di ba? Dying na yung ano niya. So it's between life and death na. So nung nakita niya siguro si Jesus na naglalakad, tapos tumigil pa, siguro sa isip niya, ba't ka pa tumigil, Lord? Emergency na yung anak ko, nag-aagaw buhay na. Siguro sa isip ni Jairus, ganun na, no? Kasi di ba wala nang mas emergency pa pag buhay yung pinag-uusapan. Di ba? Pero ang sabi ng Bible, while Jesus is walking, may isang babae na dinudugo for 12 years, crawled her way to her healing. And she touched the hem of his clothes, and Jesus stopped walking and asked kung sino yung humawak sa kanya. So huminto pa talaga si Lord. Di ba? Alam niyo yung kung nagmamadali lang po si Jesus, kung talagang makikita po natin, kung talagang nagmamadali lang si Jesus, nung may humawak po siguro sa kanya, hindi na po siya titigil kasi alam na may emergency siya eh. May emergency siyang dapat puntahan. But no, ang ginawa po ng Panginoon, He stopped. Kahit alam niya na namamatay na yung anak ni Jairus, He stopped and asked who touched him. Hindi siya nagmadali. Siguro si Jairus na pag-ganun na lang. Lord, yung anak ko, mamamatay na, bakit nandyan ka pa? Parang siguro na paano na lang si Jairus, no? Kasi nag-aagaw buhay yung anak eh. Pero si Jesus, never niyo pong makikita mo his rushing. No? Hindi natin makikita na nai-stress, natataranta, nagmamadali. Pinagaling niya pa yung babaeng tinudugo bago siya pumunta kay Jairus. Sa anak ni Jairus. Even doon, nung narinig niya na, di ba habang napagaling niya yung ano, narinig niya na yung news na sinabi kay Jairus na patay na yung anak niya. Diba namatay yung anak niya to his way there. Pero, may ginawang miracle na Panginoon. Sabi niya, your daughter is not dead. So, you can never see Jesus rush. Hindi po natin makikita na laging na nararush po ang Panginoon. He is always focused sa ginagawa niya. Yun po yung kinagandahan kay sa Panginoon. Lagi po siyang nakafocus sa ginagawa niya, sa purpose niya. Sa sobrang focus niya po, kahit po ma-disappoint siguro si Jairus that time or yung mga taong nakapila sa kanya, even at the expense of disappointment of these people, hindi po nakalinya yung kanyang itinerary sa approval o sa gusto po ng tao. Hindi niya po hinayaan na masira yung purpose niya sa kagustuhan lamang ng mga tao. Nagigets po ninyo? Nakalay po lagi yung kanyang priority sa purpose niya mismo. Dahil alam po ni Jesus kung ano yung urgent at important. Diba? Minsan tayo, pansin niyo po, naguguluhan po tayo between urgent and important. Yung urgent po, pag sinabing urgent, magulo. Diba? Magulo pag urgent, maingay, stress. Kung nai-stress tayo kasi urgent, nagmamadali ka eh. Natataranta ka pag urgent. Pero pag sinabing important, tahimik lang po yan. Tahimik lang yung mga build, yung mag-build tayo ng healthy relationship with God. It is important that we grow our spiritual life. Kaya importante din po na malaman natin na our priority is to put God first and our private relationship connected to His heart, katulad po ng ginawa ni Jesus. Even though yung disciple niya si Simon nagmamadali na mapagaling ni Jesus yung iba, mas inuna niya po yung priority niya, yung private relationship niya sa God the Father. Hinayaan niya po na, okay, maghintay kayo dyan, pumunta pa siya sa ibang ibayo, para po magkaroon po siya ng connection sa ating God the Father. Hindi niya po kumbaga ibinigay yung kagustuhan ng mga tao, but ibinigay niya yung kagustuhan ng God the Father. At yung gusto ng God the Father is connection with Him. Heart to heart, private time with Him. Dahil alam niyo po, kapag si God po yung naging priority natin, we will not live our life rushing. Diba? Kapag po yung Panginoon po yung ating naging priority, hindi po tayo magmamadali sa buhay. Hindi po tayo mai-stress. Katulad po ni Jesus, we will take our time. Kasi alam natin yung purpose and priority natin. Alam natin ano yung importante sa mga buhay natin. Diba? Kasi alam niyo po, being stressed, not knowing what to do, or to put first, magulo po eh. Mahihirapan po tayo. Pero kung alam natin na priority natin ay ang Panginoon, if we put God first, magkakaroon po tayo ng complete harmony at magiging balance po yung buhay natin. Bakit po? Kasi po ang uunahin po natin ang Panginoon. Kapag po ang Panginoon ang siyang inuna natin sa buhay, yung pagkakaroon ng balance yung buhay, makakamtan po ng bawat isa sa atin. Diba? Hindi na po tayo maguguluhan. Hindi na po magkakaroon ng agawan ng atensyon sa ating buhay. Kasi
taon, siya po yung mismo magbabalanse ng buhay natin. Kaya ngayong taon po, hayaan po natin na maging sentro po natin ng Diyos sa buhay natin. Hayaan po natin na yung Panginoon po yung magbigay balance sa buhay natin. Diba? Huwag po natin ibigay yung full attention natin sa work, sa kung ano mang bagay. Hayaan po natin na ibigay natin doon sa Panginoon para siya po yung gumawa ng itinerary ng buhay natin. Diba? Kasi napakaganda po na kung yung Panginoon yung gagawa ng itinerary natin, nothing will go wrong. Magiging smooth po ang lahat. Maayos, hindi maingay, hindi magulo. Nasa ayos po, may order, kumbaga. Diba? Kaya ngayong taon, yun po yung ating gawin. Yun po yung ating itaas at pinalangin sa Panginoon na magkaroon po ng balance yung buhay natin. Na magkaroon po ng harmony sa buhay natin. Na lahat po ng aspeto sa buhay natin magkaroon ng unity. Diba? At mangyayari lamang po yun if we prioritize God in our life. Kung gagawin po natin sentro ang Panginoon sa buhay natin. So for my conclusion, sabi po dito, when God is our first priority, everything else will find its balance, harmony, and proper place. Ito po yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Na siya po yung unahin natin katulad po ng ginawa ni Jesus Christ. Inuna niya po ang private time with God the Father. Kaya kung gusto po natin na magkaroon po tayo ng mga magagandang aspeto sa buhay po natin, maging united po, maging smooth lahat, i-priority po natin ang Diyos sa buhay. Amen. Diba? So yun lamang po, I hope, ngayong taon, ang una po natin kakausapin, hindi po ang ating cellphone, kundi ang ating Panginoon. And I hope this year po, pa-priority na po natin ang Panginoon kung hindi man po natin ito nagawa ng nakaraan taon. So yun lamang po, palakpakan po natin ang ating Diyos. And believe, Lord God, to make you our priority in our life, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko na, Lord, bawat salita, Lord God, na siyang bahagi, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, tumingin mo sa puso ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na this year, 2026, Lord God, turuan mo nga po kami, Panginoon, kung paano, Lord God, kayo namin unahin, Lord God. Dalangin ko, Lord, na sa buhay ng bawat anak mo, Lord God,
this year 2026, Lord God, magkaroon po ng changes, Panginoon. Magkaroon ng changes na kung saan, Lord God, ikaw yung una, Lord God, sa aming mga buhay. Magkaroon ng changes, Panginoon, na kung saan ikaw yung sentro ng aming mga buhay, Lord God. Dahil, Lord, kung kayo po, Panginoon, ang siyang nangunguna sa amin, Panginoon, nothing will go wrong, Lord God, sa aming mga buhay. Kaya, Lord, we pray, Panginoon, na tulungan niyo ang bawat anak niyo, Lord God. Remind us, Panginoon, every time, Lord God, na naniniglak na po namin ang aming relasyon sa inyo, Lord God. Remind us, Panginoon, na kung kami lumalayo na sa iyo, Panginoon. Remind us, Panginoon, na kung meron pong nauna, Lord God, kaysa sa inyo sa aming mga buhay, Lord God. Because this year, Lord God, we want you, Lord God, to be the first, the primary, Panginoon, sa aming mga buhay. We want you to be the center of our life, of our family, Lord God, of our work, Panginoon, of all the aspects, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya, Lord, this year, Lord God, we pray for a balanced life, Panginoon. We pray for a harmonious life, Lord God, na ibibigay niyo sa amin sa bawat isa, Lord God. Maraming salamat sa inyong mga salita, Lord God. Tunay nga, Lord God, na alam po namin ang mga salita nito ay buhay, Panginoon. Buhay na siyang makuusap, magre-remind sa amin, Lord God, sa araw-araw po na aming mga pamumuhay. We thank you, Jesus, Panginoon. Alam po namin, Lord God, and we pray, Panginoon, na nasiyahan po kayo, na kayo lamang nadakila at naitaas, Lord God. Hindi po ang aming mga katauhan, Panginoon. Continue to use your people, Panginoon. Continue to use your children, Lord God, sa pagtaas po ng inyong ngalan, Lord God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Para po maging balance ang ating pagiging Christian ay kasama ang generosity. Para maging balance ang ating pagiging Kristiyano. Ang sabi, give and be blessed. Paano natin gagawin ito? Give and be blessed. Na-bless ba tayo pag nagbigay? Amen. Kung ganon, ito ay nasa conviction ng ating puso at nasa commitment natin bilang Kristiyano. Amen. Ang sabi, Proverbs 11:24, generosity brings prosperity, but withholding from charity brings poverty. Ibig sabihin, kung maramot ka, kung ikaw ay hindi generous, ay na-uphold mo ang magiging generous heart mo. Anong mangyayari? E di ba mahirap dumating ang grasya ng Diyos sa atin pagka tayo maramot. Pero pagka tayo ay generous, hindi natin namamalayan. Maraming dumarating na biyaya sa atin. Yun ang blessing ni Lord na give and be blessed. Ang test ng pagiging Kristiyano is our faithfulness and commitment is validated by our giving because it requires sacrifice. Ang pagbibigay ay may kasama sakripisyo kasi akala natin nabawasan yung ating pera, pero hindi natin alam ang reward na darating ng Diyos sa ating future. Huwag tayo magmadali. Sabi nga, si Jesus hindi naman nagmamadali. Di, kayahin na natin si Jesus na huwag tayo magmadali. Hintayin lang natin ang God's timing. In giving includes more than our money. Hindi lang naman pera. Kung wala kang means para magbigay, meron generous work o action na dapat natin gawin. Dito, nakikita natin ang mga taong hidden, nasa backdoor sila na tumutulong, di natin sila nakikita. Yun isang way para makitang ikaw ay generous. At isa pa, sabi daw ay, it is more blessed to give than to receive. Because it shows our heart to Christ to trust God. God works and blesses us in giving na nagkaroon na nga tayo ng talent na binigay niya mga resources. Lahat na yan galing kay Lord. Kaya ano pa ba ang hihingi natin? Kompleto na nga tayo. Meron tayong good health, meron tayong trabaho, yung mga walang papel nagkaroon ng trabaho. Napakalaking blessing sa atin yan. God is waiting us our free will to give, not being forced. Hindi tayo pinipilit ng Diyos, kundi free will natin to give. Ang Acts 20:35, laging inuulit ito ni Paul, sabi niya,
In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the needy or the weak. Remembering the word of Jesus himself said, it is better to give than to receive. Galing na to kay Jesus. God's words directly teaches us that our giving is a direct pipeline to His blessings. The Lord wants to overflow your life with His blessing, but it corresponds to your own generosity. Spirit and flesh are always at war with each other. Alam natin yan, magkagalit itong dalawang ito dahil ang spirit gusto ay good work, pero ang flesh gusto pleasure. Okay? At sabi sa Galatians 5:17, for the simple nature desires what is contrary to the spirit. And the spirit is contrary to the sinful nature, that is the flesh. Merong isang tao, sabi niya, I am an ordinary, weak human being, but I don't use human plans and methods to win my battle. I use God's mighty weapons, His words, in giving. Yun daw ang dapat natin gawin. Giving means generous heart ka. Okay? God, tulungan niyo po kami na maging balance ang aming buhay at ang aming priority ay kayo muna ang maging focus namin. At ang mga tithes and offering na binibigay sa church na ito, ilihit niyo po ang bawat isa na magkaroon ng generous heart at kayo na po ang bahalang mag-bless sa kanila. At ang mga matatanggap ng church na ito, tulungan niyo pong ilid ang hawak nito na ito ay maging karapat-dapat sa inyong kagustuhan, mabigyan ng tamang pagbibigay sa mga tao, lalo na inyong mga salita na nangangailangan sa mga taong naghihintay. Maraming po salamat at kayo po ang bahalang mag-bless sa mga taong willingly na nagbibigay ng offering na ito. In Jesus' name, Amen. So, before we proceed, mag-announce po tayo. So, as usual, meron po tayong midweek service, as you know. Every Wednesday and Friday, 8 to 9 p.m., meron po tayong Zoom service, midweek service. Welcome po lahat. And as you know, every Sunday, nandito po tayo ng 10 a.m. So, huwag niyo po kalimutan na to come 15 minutes early para hindi po kayo malate. And don't forget our goal, bring one, each one bring one. Meron pong tayong victory song, so let us proceed. Church, let us continue praising our Lord Jesus Christ. Amen. And praise Him with all our heart, all our mind, all our soul, all our strength, with our everything. Thank you.
Heavenly Father, maraming salamat po sa ginawa niyo na naman, Lord God. Sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, na muli niyo kaming binabago through your words, O God. Na muli niyo kaming tinuturuan through your words, O God. We thank you, Lord God, for your love, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. And may your words, Panginoon, be with us, Panginoon, every day in our life, Lord God. Habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito, Lord God. And Lord, may you continue, Panginoon, to use your child, Panginoon, your children, Panginoon, as a light, Panginoon, as a salt and light in this world, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, ng bawat anak mo, Panginoon, makitaan ng ilaw, Panginoon. Makitaan ng pag-asa, Panginoon, ng mga taong nawawalan ng pag-asa sa labas, Lord God. Kaya, Lord, dalangin ko na patuloy niyo nga pong pagningningin, Panginoon, ng inyong mga anak, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin, Panginoon, ng bawat anak niyo as a vessel, Panginoon, to be an encourager, Panginoon, sa lahat po ng nawawalang kaluluwa, Lord God. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong ginagawa, sa patuloy niyong pagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. We thank you, Lord God. Dalangin po namin ang pagsama ninyo, Lord God, ang pagmamahal ninyo, ang kapayapaan ninyo, Panginoon, at ang pagpapala ninyo ay kasama namin, Panginoon, now and forever. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen.